Panginoon, sa pagtanggap mo sa mga papuri pagsamba ng Panginoon. Maraming salamat sa magandang panahon. Salamat po sa oras na ito. At dalangin ko, Panginoon, ang tuwing paglibis mo sa lugar na ito. Nang sa gayon, Panginoon, ang gamay ang mga presensya ng aming maranasan. Mga warrior angels mo sa paligid. Lord, kahit na po ang air, Lord God, hindi mo hayaan, Panginoon, na magkaroon ng gawa ng kaaway. At sa paghayag ng salita, Panginoon, maraming salamat. Dahil sa karunungan ng isang mga Panginoon ng Diyos ang dadaloy, hindi sa karunungan ng tao. It's not by might, nor by power, but you're only the Spirit of the Almighty God. Mahiyag, Panginoon, na may demonstration of your Holy Spirit ang iyong salita. At dalangin ko sa lahat ng makikinig, mataning sa kanilang mga puso, sumatabang lupa ng kanilang puso ang bawat salita. Iyahayag na yung hapon, Panginoon. We thank God, we glorify you for that anointing, God. Mula ngayon magkasakipan ng kamay na ito, Panginoon. At naman, Panginoon, ang issue ng puso ng bawat ng kapatid. Ikaw po ang patuloy na mag-usap sa kanila habang iyahayag ang iyong salita. At Lord, tulungan mo, magkaroon sila ng vision heart when they receive your word. At tulungan mo, Panginoon, na pag-isipan nila kanino sila, sino ang kanilang lalapitan at sino ang kanilang papanigan. Salamat sa kapangyarihan ng Panginoon. And we give you the highest praise in Jesus' name. Palakpakan mo natin. Pwede na po tayo maupo. Kaya po na sinabi ko last week ay ating ipagpapatuloy yung topic natin diniscuss because of the naked presence of the Almighty God. Ako po ay makapag-start ng almost past 5. Yung ating dinidiscuss, just a recap, about 2 Corinthians 6:14. Kung mababasa natin sa King James Version, ating titingnan ang bawat mga iba't ibang version ng Bible. Sabi sa King James Version, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship is righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Sa Tagalog, magahan nyo yung unang salita, doon sa King James Version, and do not be unequally yoked together. Sa Tagalog ng King James, huwag kang makipamatok ng kabilan sa mga nagsisisampalataya. Sa magandang balita, huwag kayong makisama sa di sumasampalataya. Sa NIV, do not be yoked together with unbelievers. Sa Amplified Bible, do not be unequally yoked with unbelievers. When you say unequally yoked, alam nyo, tignan ninyo sa dictionary na may illustration, pagka binanggit yung unequally, huwag natin isipin na ito ay kasama na or may dinagdag sa equal, unequally, no. There's a separate word na unequally. Kagaya ng hayop, halimbawa, kagaya ng isang baka. Yung yoke, pag sinabi mong unequally yoke, ang illustration dito, pag tinignan nyo yung dictionary na may illustration, yung yoke na nilalagay sa ulo ng isang baka, kadugtong, yung isang hayop din na baka, sabay sila. Kung saan lalakad yung isa, kailangan niya lumakan. Kung tutungo yung isa, tutungo din siya. Kung yung isa ay magpa-backward, kailangan din niya mag-backward. Kung yung isa ay pupunta dito sa pagiliran, kailangan din. Kasi kapag hindi magiging maayos ang pagiliran kasi separate, meron nag-uuntay sa kanilang dalawa. So ito ang babala sa atin ng Diyos sa inyong salita. Huwag kang makipamato sa di sumasampalataya. Huwag kang mag-asawa na hindi mananampalataya. Huwag kang makipagrelasyon, boyfriend o girlfriend sa hindi mananampalataya o sa negosyo. Huwag kang makisosyo sa isang tao na hindi mananampalataya. Bakit? Ang sabi ng King James Version na Tagalog, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? Sa magandang balita, maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya, ang liwanag at ang kadiliman, pwede bang magsama? Palaging gulo.
sabog, palagi away. So, hindi dapat nakikipamato, nakikiayon sino mang Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, sa hindi si Kristo ang tagapagligtas. Kanina ko lang nalaman, sinabi sa amin itong aking mga kasama sa Quezon City, na meron kaming bago attendee na siya daw ay pastor. Tinanong ko kanina yung nandun, wala daw doon kanina. At ang sabi, pwede ba akong magsalita dyan? Sabi ko, sino daw siya siya kumaating? Hindi daw niya sabi. Sabi ko, huwag kayong, pag ako'y wala, huwag kayong basta-basta pagpapatayo. Bakit? Ito yung hindi mo nalalaman kung sino. Kaya kahit na tayo, kaibigan, dapat tignan mo natin mabuti. Ano ba itong kaibigan mo? Ka-eskwela mo? Ano ba ang kanyang pag-iisip? Sino ba siya? Dadaling ka ba niya sa kasamaan? Kapatner sa negosyo. Ano din ba ang kanyang faith? Pero ito pag-uusapan, pwede ka ba makisosyo sa isang hindi naman si Kristo ang Diyos? Sa asawa, paano kayo magiging maayos sa inyong buhay kung ang asawang babae ay hindi mananampalataya, ang asawa lalaki ay mananampalataya? Sasabihin, may pag-ibig kami sa isa't isa. Ang ibig. Anong klaseng pag-ibig? Ito ba ay godly love? O ito ba ay pag-ibig lamang ng sanglibutan? At sa una maayos, pero habang tumatagal, hindi magiging maayos. Kaya napakarami ng annulment. Alam niyo ba, kanina lang may kausap ako na kailangan ng ipaanal ang kasal ng kanyang ama. Dahil hindi niya pwede nang makitago sa Canadian Embassy. Dahil matatalino ang bawat nasa embassy bago ka pumasok. Pag dineclare mo na ikaw ay single, you have to prove that you're single. Paano i-prove that you're single? Pilipino ka, kumuha ka ng seminar sa Pilipinas. Ano may prove niya? Sino man ang kinasal, anywhere in the Philippines, pag mo ka ng seminar, lalabas. Di ba? Lalabas sa seminar. Kung minsan ikaw ay nakasal. Bakit naghiwalay? Dahil nag-asawa ng isang nagpapanggap na mananampalataya. But actually, hindi siya Christian. Never na naging Christian. Never na nakakilala sa God. Never na tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Pero may dalang Bible pagpupunta sa church. At nakabihis din siya ng bihis ng isang Kristiyano. But, nababasa ba natin ang puso ng tao? Definitely no. Sino lang nakakabasa? Ang Diyos. But if you are malalim na Kristiyano, you can read the eyes of the person talking to you. Do you believe that? Kaya mong i-discern yung bagay niya. Kung tama yun ay Christian o hindi. But, kung malalim ka Christian, paano kung hindi ka malalim na Christian? Pwede kang malalim. Totoo ba yung mga kapatid? Ay, totoo ba yung mga kapatid? Okay. So, meaning there is an evil association with this. Pag sinabi mo is evil association in 2 John 10:11, sino man dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya ng masamang gawain. So, ibig sabihin pala nito, maging maingat tayo sa lahat ng bagay na ating ginagawa, sa lahat ng bagay na nagiging kampante ang ating looban. Mabait naman siya, maayos naman siya. Pero, yan ay pwedeng, because Satan can appear as an angel of light. Pwede magpanggap na isang Kristiyano. For a while, pero hilingin mo, Lord, sino ba ang tao na ito? Expose mo sa akin itong tao na ito, Panginoon. And then ako sa din, makikilala mo sino siya. At kapag nakilala mo sino siya, nag-discourage ka ba? Kasi, akala ko, maayos siya. In relationship, man with a woman, woman with a man. Alam niyo ba? Kapag tinanggap mo isang lalaki bilang karelasyon mo, just holding hands at pagtanggap mo, do you believe that there's already an evil association? Naniniwala ba kayo ba? Over siya sa ilang love. Tinanggap mo ang love. Tinanggap mo. Hindi mo lang siya kinilala sino siya. Alam niyo, may evil association na yun. Kasi sabi sa salita ng Panginoon,
huwag ninyong tanggapin ang taong ganito. So there's a warning from God. Tinanggap mo, nang tinanggap mo, try mo makipag-holding hands. Bukas, di kaya mamaya. May spirit na nasa kanya, listen to me, lalo na ng kabataan, may spirit na nasa kanya, lilipat na agad sa'yo. Dati masunurin kang bata. Ngayon, parang naiiba ka na. Parang hindi ka na ngayon dati kahit ikaw sarili mo. Sino ba ako? Bakit parang iba na ako? Bakit hindi niya ako parang ngayon dati? Because of that evil association. There's something in you na hindi mo nararamdaman na lumilipat na sa'yo sa paghawak mo ng kamay pa lamang o pagdikit ng inyong balaso. Pwede nang lumipat agad ng spirito na yun. But, kung ikaw, spirit-filled, at wala kang mukhang bibig, kundi patungkol kay Kristo, yung spirit na yun, hindi man lamang makaka-first base mo. Bakit? Hindi mo tatanggapin kasi tao na yun. Dahil ikaw ay spirit-filled. So, dali lang ha, at ako ay tumitingin yung mga pwede ko pa share sa inyo na hindi ko na-share last week. Hindi natin in Proverbs 4:14. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang lumakad ng lakad ng mga masasamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo at magpatuloy ka. Sapagkat sila'y nagsisikain ng tinapay ng kasamaan in verse 17. And in verse 18, nagsisiinom ng alak ng karahasan. In verse 18, but the path of the just and righteous, matatag, is like the light dawn that shines more and more brighter and clearer until it reaches its full strength and glory in the perfect day to be prepared. Tingnan niyo, pag bulay-bulayan natin ito ha. Ilagan mo ang daan, likuan mo ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo at magpatuloy ka. Sapagkat hindi na natutulog. Lakawan natin yan. Verse 7, sapagkat sila'y nagsisikain at tinapay ng kasamaan, nagsisinom ng alak ng karahasan. Huwag natin hayaan na ang dinadaanan ng masama ay dadaanan natin. Hindi ang pagpunta sa ibang bansa na ginagawa ng maraming tao ay gagayahin mo rin kasi sa isip mo, sa ibang bansa ay palaging greener pasture. Tama ba? Sa ibang bansa, malaki ang kikitain mo. At sa ibang bansa, sa isip nila, maaliwan ng buhay, at kita ka ng malaki, mapapadala mo sa iyong mga kamag-anak. Pero kung lahat ng Pilipino na nagpunta sa ibang bansa, kagaya na sinabi nila, na magiging isang marangya kanilang buhay, sana wala naghihirap na nasa ibang bansa. Again, papasok dito, yung evil association. Kasi nilalakaran ng mga masama, nais nilang lakaran. Yung mga tulay na dinadaanan ng masama, nais nilang tulayin. Bakit? Hindi marunong manalangin. Hindi marunong magtanong sa God, Lord, ito ba ang tamang daan na dapat kong daanan? Ito ba ang tamang lugar na dapat kong puntahan? Ito ba ang trabaho na nilalaan mo sa akin? Ito ang babae na to, ang lalaki nito, ang karapat-dapat sa akin. Panginoon, kung sabihin mo at patunayan mo sa akin, hindi ito ang karapat-dapat sa akin, tulungan mo kung sumunod sa iyo. Hindi ako susunod na aayon sa aking gusto at kalooban. Susunod ako kung ano sasabihin niyo sa'yo. But if you say that to the Lord, be sure, gagawin mo. Kasi pag hindi mo ginawa, double jeopardy. Nagkasala ka sa Panginoon, at the same time, mapapahamak ka. Dahil ang umiwas sa iyo ay ang gusto mo. Right, Christians? Kaya, dadali mo sa panalangin ng maraming beses ang bagay na ito. But,
kapag nanalangin ka at tumugon sa iyong Panginoon, nagbigay sa iyo ng maraming signs, confirmation, then what? Nanalangin ka. Hindi siguro. Siguro ako lang nag-iisip na yan. Humingi ka ng counseling sa mga man of God at binigyan ka ng sagot diyan sa iyong prayer. At the same time, ito ay confirmation na naman. Second confirmation, hindi siguro yan totoo. So, ang nangingibabaw pa rin, ang kalooban mo. Bitawan mo. At sabihin mo lang sa pagbitaw ko, ikaw ang tatanungin ko, ito ba ay binitawan ko ba yung hindi mo kalooban? O binitawan ko yung kalooban mo? Paano ko yung binitawan ko, Lord, kalooban mo pala, nagkamali ako kasi, alam mo, kadalasan maraming Kristiyano, nagmamadali sa tubong ng God. Kahit ang counselan mo, hindi sa'yo ng counsel, hindi ka pakikinggan. Bakit? Yung counseling mo, hindi niya gusto. Kaya hindi ka pakikinggan. Yung gusto pa rin niya, ang susundin niya. Therefore, hindi mo kailangan ng Diyos. Ang kailangan mo lang, sarili mo. Kasi para sa'yo, ikaw lang ang magaling. Wala na iba. At ang Diyos ang mga Panginoon sa lahat, naiisang tabi. Kasi ikaw pa rin ang nasusunod. Will you say amen to that? Oh, ang gusto mo nasusunod. Say sorry and repent. Gusto nag-amen. Sorry God. Hindi ako nakikinig eh. Kapag-amen ako. Yan ang problema ng maraming mga Kristiyano. Mabilis mapa-amen. Repent mo na! Repent! Tungo kayo repent sa nag-amen. Bilis mo mag-amen. Sabi sa Matthew 5:14. Okay, listen. Ikaw, ako, tayo lahat na tumanggap kay Kristo, sabi, kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ng isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Gawin ninyo ang lahat, tayo'y ilaw ng sanlibutan. As Christian, bilang ilaw ng sanlibutan, as Christian. Listen to me. Kung Christian kayo, listen to me. Kung ilaw ka ng sanlibutan, dapat ikaw ang liwanag sa mga tao na nasa dilim. Hindi ikaw nasa liwanag, pinadidilim ka ng ibang tao. Dahil sa liwanag, kita lahat. Kahit ang butas ng mukha mo, kahit na yung size ng ilong mo, kahit na yung mga maiitim mong tigyawa, kita lahat. Di ba? So, ayaw ng maraming tao ang nakikita ng liwanag, ang mali nila. Kaya nahihila sila sa dilim. Kasi sa dilim, pumunta ka, hindi kita masyado kung pangit ka o maganda. Kasi nasa dilim ka. Tapos, pag umaga, nakita ka, pangit pala mo, kala ko maganda. It is because nasa dilim ka. Kaya lang ito ang madalas na nagkakamali ang tao. Hindi nila nalalaman na sila ay ilaw ng sanlibutan. Tanungin natin ang mga magulang ng mga bata. Sabi ko nga, siguro bago tanggapin sa ministry, huwag magpapaalam doon sa tao na nag-apply sa ministry. Ako sabi ng mga magulang, pwede po ba tumuloy sa bahay niyo? Meron lang po akong bahay. May dala po ako dito ng masarap na pansit. Nilenta po natin. Pero may tatanong po ako sa inyo. Ano ba yun? Kasi po nag-a-apply na maging worker ng church. Ito pong anak ninyo na ang pangalan po niya ay di ba ako? Ang alam po niya ay Ivan. Bawal na yun. Sino po kasi Ivan sa church, sa inyong tahanan? Ibig sabihin, nagpunta kayo sa liwanag para makilala sino to nag-a-apply. Ito ba ay namumuhay sa liwanag? Ito ba ay minsan sa liwanag?
Minsan nasa dilim, kadalasan sa dilim, at sa dilim matutulog. Alamin natin, sino ba ito? Ito ba sa loob ng iglesia ay tahimik at di makabasag ng pinggan? Kapag tumawa, halimbawa naman ito, sinamagal natin halimbawa dito. O halimbawa na lang natin ay taas ang kamay, siguro gawin mo halimbawa dito. Si Rina, gawin natin halimbawa. Halimbawa, pagkaya ko alam niyo yung kasama ko sa Quezon City, si Marlon, akala nila ito ay foreigner. Nagtatago kasi sa dilim. Kaya hindi makita sa liwanag na siya tunay na Pinoy at siya ay hindi. Nasaan na ba yun? Nawala. Ayun, na siya ay hindi anak ng foreigner. Kundi sabi niya, kasi saan ba siya? Alam tanong mo sa akin, taga-Germany ba yan? Naku, hindi, taga-Tipas lang yan. Gulat ako doon. Ano bang German yan? Mag-iitip huya sa Tipas. Hindi totoo yun. Kaya tayo, pag nasa liwanag tayo, mga estudyante, kaya ninyo. Yung inyong mga ka-eskwela, sa liwanag, pwede ba yun? I-share nyo si Christ sa kanila, sa mga government employees, sa mga empleyado. Magpakilala kayo na kayo isang Christian. Tignan nyo, magpakilala kayo isang Christian. Tignan nyo, unang-una, walang mangungutang sa inyo. Alam nyo ba yun? Walang mangungutang sa inyo, walang mandadaya sa inyo. Hindi kayo maaaya kung saan man. Pero pagka during break time, tip ko, during break time, halimbawa may baon ka, magpe-pray ka, hawakan mo yung baon mo. Hawakan mo. Alam niyo ba ito sinabi? Kasi na nag-testify sa akin, kakain sila sa kantin. Tapos nakatulong sila. Pag-isip nila, wala na yung pagkain nila. Kinuha ng mga salbahing unbeliever. At pagkas nagkakain na, naghahagik-gikan. Hindi siya makapagsabi, gusto ng pagkain ko. Kasi sabi niya, Lord, thank you for this food. Hawakan niyo yung pagkain niyo kasi gamitin niyo ang ulo niyo. Gamitin din niyo yung utak niyo. Okay. Nag-iingat din kayo siyang kay Warren. Mas wala pwede ba sa susunod na ang regalo? So, hindi. Bigyan mo regalo mo sa amin ngayon. Sa susunod na hindi. Susunod na birthday ko, wala ako dito sa Pilipinas. Kaya ngayon mo ibigay yung regalo mo. Okay? Hindi pa rin daw sa susunod pa rin. In Philippians 2:15, gawin niyo lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos. Malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Ulitin natin. Malinis at walang kapintasan sa mga taong liko at masasama. Ano daw gagawin mo? Sabi, upang kayo'y maggawin ninyo lahat ang bagay na walang tutol at pagtatalo upang kayo maging uliran mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong ligo at masasama. Sa gayon magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng tanang nagniningning sa kalangitan. But the way of the wicked is like a deep darkness. The way of the wicked, ang way ng masasama, ay kagaya ng isang malalim na kapanglawan. Dahil na sa Tagalog, ano? Ano sabi mo? They do not know over what they stumble. Hindi nila nakikita because that is darkness, kadiliman. Hindi nila nakikita ano yung tinatapakan nila at sila ay kagaya ng stumble. Nakatalisod. Hindi nila nakikita bakit? Nasa dilim sila. Hindi nila namin tinatawag ng nilang landas malalaking bato na maiitim na pwede lang tapakan na sa pagtapak nila. Matatalisod sila. Pag natalisod, ang mangyayari? Mapapahamak ang
lakad ng masama ay parang kadiliman, hindi nila nalalaman kung ano ang kanilang kinatiisyon. Parang kadiliman. Hindi alam saan sila pupunta. Sinabi, pupunta sa ibang bansa. Okay, pupunta sa ibang bansa. Alam niyo, may nagpa-pray sa amin. Nanalangin ko daw na ma-approve ang kanilang visa. Sabi ko, okay. Nag-pray ako. At pag-pray ko, may message ng Lord, hindi sa kanila. Sabi, lahat po naman ng mga nag-a-apply dito ay na-approve. Kaya ang gusto po namin na mag-apply kasi alam namin, na-approve kami. Na dumating ang result ng kanilang visa. Ang result ng kanilang mag-apply ng visa. Denied. Tinawag ako. So, pinag-pray mo ba? Sabi ko, pinag-pray mo. Bakit kami na-deny? Hindi ko nasabi ko, basta ako nag-pray. The Lord spoke to me. Tell them. Yun ang mahirap. Alam niyo, pag sinabi ng God, tell them. At hindi ko sinunod yun, ako mananalo sa God. Ang sabi ng God, sabihin mo sa kanila. Nakikita ko. Kaya huwag kayo magpapapray sa akin kapag ako niloloko nila ng Diyos niloloko. Sabihin mo sa kanila. Nakikita ko ang karungal-dungal na kanilang ginagawa. Sabihin mo sa kanilang God, di sila nagbabago. Wala silang natatanggap na magpapala nila sa kanila. Kausapin ko sila. Ang bigat sabihin. Dahil ang ginagawa nila yung abomination sa harapan ng Panginoon. Nagkaroon ako ng pagkakataon. Binigyan ako ng pagkakataon. Pag ako'y nitusan ng God, bibigyan niya ako ng pagkakataon para gawin ko ang kanyang pinagawa. Usap ko. Alam niyo, tignan mo ako sa mata. Ano ang ginagawa mo sa harapan ng Panginoon? Bakit sabi ng God, hindi niya ibibigay sa iyo ang pagpapala dahil meron ang karunal-dungal na ginagawa. Ano mo siya? Ano mo siya? Ba't mo ba ano alam niyo? Di ko lang. Ano mo siya? Sa relasyon. Pwede mo lang mo yung God. You're asking for a blessing. Meron kang karelasyon. Babae sa babae. Kaya mo lang mo yung God. Magkaibigan lang po kami. Sabi ng God, hindi kayo magkaibigan. Hanggang saan umamatay yung relasyon? Hanggang dyan yung 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kaya wala nang kayo ilinis. Alam niyo ako natutuwa because God can speak to me. At yun yung inaalaga ko sa aking buhay. Ayaw ang wala niyo. At sabi ko sa God, Lord, ngayong aking kaarawan, ang nais ko ay nabigyan ko ng, hindi ako bibigyan ng gift, nabigyan ko ng gift. Sino man ang aking naman sa kanilang spiritual na buhay. At kaninang umaga sa Quezon City, bagsak ang napakalakas na design ng God. At talaga, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Yung aking spore, yung aking luha, bagsak na bagsak. During communion pa ha. At pagkatapos ng communion na pinasabi ang God, actually, hindi ko na kaya ulitin na pinasabi ng God, ang dami-dami, tapos nagtaon ng mga tao na doon na may mga problem. Diyan ng Panginoon. Hindi ko magpa-plan. Alam ng God, sila mo gagawin mo. Paano mo gagawin mo. Hindi ka pwede pagpanggap at sasabihin mo gagawa ka ng salita. Because that will not be powerful. Kundi ang God na magbibigay sa'yo ng tamang salita na dapat mo sabihin. Kaya kung ikaw yung nasa kadiliman, walang kang blessing na natatanggap sa Diyos. Bakit? Because the path of the just and the righteous is like a light of dawn that shines more and more, brighter and brighter, until it reaches its full strength and glory
in the perfect day to be prepared by God. Brighter and brighter and brighter palagi. Yan ang sinasabi ko, ako wala akong busy. Alam niyo, is a testing of God sa akin. And at the same time, more revelation ng God para sa akin. Sabi ng anak ko, set ko na ang pang-ticket ninyo. Sabi ko, wala pa akong visa. Daddy mo, paalisin mo. Hindi, kailangan kayong dalawa sa God. Unahin mo na daddy mo, susunod na lang ako. Hindi, mami, kailangan sabay kayo. So sabi ko, Lord, ano po ba ang problem dito? Alam niyo, binili sa akin ng God. Kasi before, pipay ko ang visa. At parang nalilibig ko sa tayo ko. Umaaliwan mo sa tingin ko, nag-pag-first back. At ang sabi niya, I'm sorry that I cannot give you a visa. Why? Sabi namin, why? Before 3 years ago, 4 years ago, umaaliwan mo sa tingin. Pag sinabi, explain to us, bakit hindi mo kami pwede bigyan ng visa? Oh, just read this, check. Pag binasa mo, hindi naman makakulugan yung chinek na yun. Minsan, mayroon kami nakatagpo na consular officer. Tinuturo kami ganyan. That was 2000, I think 2003. 2004. Dinuduro kami ganyan sa Pastor Joe. Katagalogin ko na, bakit hindi na makipag-usap sa amin? Sabi niya, marami siya na-reason, nakalimutan ko naman. Siya sabi, because of this, sabi niya, why don't you come to us in proper manner? Because of this. Nangyamula mo. Sabi niya, Pastor Joe sa akin, umilan na ang kata. Sabi niya, palabasin niya, sabi mo, suntukan na lang kami sa labas. Pagsuntukan na lang sila kasi sa bansang Pilipino siya, itrato mo Pilipino, ganun na lang now, sabi sa akin. With that spirit. Yung spirito na yan ng denial, yung spirito na yan ng hindrances sa mga blessing kong dadala. Rebuke that spirit. Now, kailan sinabi sa amin ng God? Hindi na umagang mag-isip ko. Well, pray. Sinabi ng God sa amin kanina. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag tayo nakikamatok sa dimaan ng batay. You know why? Ang sarap na kasama ng God. Nagbibigay instructions step by step by step. Kaya sabi niya, get your papers. God, ang sabi na, binuksan yung papers ko na po. Binigay sa instruction ng God na babasahin ko, then binasa ko affidavit. Sabi niya, read that. Binasa ko, habang binabasa ko, parang liwanag na nagliliwanag at parang ilaw na patuloy na nagliliwanag sa akin ang sinasabi doon sa aking mga documents. And after that, nawala sa akin yung tension, nawala sa akin yung fear. Bakit? Definitely, that is the reason bakit maka-approve ang papers na payment. Just serve me. Kasi yung ginawa ko, Lord, kung kailan na-approve, it's up to you and I will follow you. At ako'y mag-aabay sa iyong kalooban. You can do that? Mag-abay sa kalooban ng Panginoon? Pag sinabing hindi siya ang kalooban ko sa'yo, anong gagawin mo? But God! Para si Nathan, wow! I don't like that. Kapag sinabi, hindi siya ang kalooban sa'yo, again, but you have to follow. Pag sinabi mo God, to test you. Susunod ka ba sa akin? O ang kalooban mo ang susundin? Read the circumstances na nangyayari sa buhay mo. Tignan mo. Mga nagaganap unti-unti sa buhay mo. Doon mo mababasa ang tugon ng ating Panginoon. In John 12:35, sinasabi niya sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sa gitna ninyo ang ilaw, kaya pagsilakad samantalang nasa inyo ang ilaw upang huwag kayo mabuti ng kadiliman. At ang lumalakas sa kadiliman ay hindi nalalangaw kung saan siya tutunan.
In Proverbs 24:1, huwag kang mananaghili sa mga masamang tao, hindi magnasa ka man ng masama sa kanila. Huwag kang mainggit kung ang iyong kasama, puro sila mayayaman, at ang sweldo nila ay hindi nila kailangan dahil sila mayayaman, at sila ay walang ginawa kundi gumimik, wala silang ginawa kundi mag-enjoy ng buhay. Huwag kang mainggit kasi yung masamang talaga. Samantala na kay Kristo, at ibigay mo po yung kay Kristo. Sabihin mo, Lord, lalakad ako na aayon sa iyong patnubay. Hindi mo dito. Alam mo, pag-iwan ko kay Nathan sa Pilipinas, masakit para sa akin. Sabi ni Pastor June, pag-alis natin, pwede ba madaling araw para tulog si Nathan, biglang midnight? You know, I asked God, Lord, is this the right time for me to bring Nathan to the USA? Is this the right time? Is this the perfect time? Sinasabi ko siya. Tama-amagano namin na ginawahan na siya ng visa, but Lord, isasabi ko siya. Kahit may visa siya, hindi makalaubat, ito siya sa. Sabi ng pejo niya, are you sure going to bring Nathan to the USA? Nung sinabi niya yun, sabi ko, Lord, ikaw ba nagsasalita sa kanila kakasama? Kasi, sabi niya, pag yung pinalo mo, dahil mali ko, tatawag din sa 911. Kasi ko sa papaalos sa 911, nalalaman na hindi mo pa alam. Magtatanggal ako ng telepono. Magtatanggal na ng telepono pag nalaman sa school, kapag ang magulang nila pinagalit at sila pinalo, dahil ng 911, ikukulong niya magulang. Mababasa niya sa Jaro na makulong si Pastor John Gusto mo dahil pinitang tumawag sa 911. Are you sure? Nag-isipan ko doon at nanalangin sa bagay niya. Kaya, depende yun sa Panginoon. Pag siya nakuhaan ng perfect peace, kailangan niya. Ibig sabihin, will ng ganyan. Pero kapag ito ay nagkaroon ng problema, ibig sabihin, just sabihin na yung tawag ito, maghintay ka lang ng right time na ibigay ko sa'yo. Ang baby nasa, in 1 Corinthians 5:9, I wrote you in my previous letter not to associate closely and habitually with anxious, impure people. Huwag ka maki-associate. Kaya nga masarap bumimik doon sa mga doon sa mga unbelievers. Hindi mo nalalaman, yung ginagawa nila, nalalaman mo na. Di ba? Natuturuan ka na ng mali. At na-enjoy mo, ganun pala yun. Masarap pala yun. Masarap pala humitik na sigarilyo. Patago. At sasabihin mo, masarap pala uminom ng alak na yun. Hindi ko ito naranasan sa buhay ko. Buti na lang naging kaibigan ko ito. Simula yun. Pagkatapos, mapapahamak ka na. Hindi ka. Bilis ka na. Di ba advance yung relog? Advance yan, ano? Advance yan, diba? Ay, advance yan. Now, in 1 Kings 12:1, 11:2, apostasy, meaning lubusang pagtalikod at pagtatapwid. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalangsang kanilang iligaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Sino libangan ito? Si Marisol. Before, maayos siya sa harapan ng Panginoon. Before ikaw din, maayos ka sa harapan ng Panginoon. Kaya lang kahit mo yung unbeliever, sabi mo yung unbeliever na yan, makakakilala sa Lord sa pamamagitan ko. Ikaw ba ang Savior? Ikaw ba nagpako sa krus? Sa pamamagitan ko, makakakilala yan sa God. Nagpakasal kayo. Christian wedding. Sumunod siya. At sumunod mga ilang panahon. Nagkaanak kayo. At sumunod, lumabas na ang kanyang pagiging unbeliever. At ang kasunod niyan, nag-aaway na kayo. At ang kasunod, anal mo.
Sabi ng abogado, ang dami-dami, araw-araw may nagpa-file ng annulment. Bakit? Because it's like, hindi pa sila mag-asawa eh. Na maging mag-asawa na, nasa isang bubong kayo, tanda nyo hanggang hindi nyo nakakasama ang isang tao sa isang bubong, hindi nyo siya kilala. Hindi mo nakakatabing matulog araw-araw. Hindi mo kasama sa bahay na siya may trabaho mag-i-entrega sa'yo. Hindi mo pa nakasama dahil may mga anak kayo. Pag dumating ang panahon na kayong dalawa, sabihin natin, 4 na taong kasal, 5 taong kasal, ano mangyayari sa'yo?